Swerte sa asawa, minalas sa biyenan. Dear netizens, tawagin niyo na lang akong Kara, may isang anak. Ang aking kinakasama naman ay si Aaron. Magdadalawang taon na kaming nagsasama. Dahil wala pa kaming sariling bahay, ay nakitira muna kami sa bahay ng kanyang ina. Noong una maayos at mabuti naman ang pakikitungo nila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, may opportunity na makapagtrabaho abroad si Aaron. Pumayag naman ako dahil nangarap kami para sa aming pamilya upang makapagpundar at makapagpakasal. Natuloy sa pag-alis si Aaron at doon nagbago ang lahat. Sa mga unang buwan, ayos pa naman ang pakikitungo nila hanggang sa nagbago. Ang lahat naging maiinitin na ang ulo ni Nanay Tess. Ang nangyari ay para akong naging katulong nila. Lahat ng gawain, pati ang paglalaba ng kanilang mga damit, ay sa akin na nila pinagagawa. Habang sila kasama ang mga kapatid ni Aaron, ay laging umaalis para mamasyal at bumili ng kung ano-ano. Humingi din pala sila ng extra allowance kay Aaron. Naging marami din silang hinihingi sa akin katulad na lang ng pambaon ng bunsong kapatid ni Aaron. Mahilig din siyang mangutang at sa akin din niya hinihingi ang ipinangbabayad niya doon. Ganun pa man ay hindi ko na ito binanggit kay Aaron. Ayoko na kasing madagdagan ang iniisip niya. May sobra naman kami sa perang pinapadala niya buwan-buwan. Dahil ganun nga ang nangyayari na isipan kong magtinda ng merienda sa harap bahay. Naging mabili at dumami ang suki ko. Na napansin naman ni Nanay Tess. Kaya naman nagdemand siya na daw ang hahawak ng ATM ko at siya na din ang magbubudget ng perang ipapadala ni Aaron. Hindi ako pumayag dahil sa matagal na pagtitimpe na tiniis ko ay di ko na naiwasang sumagot sa kanya. Ang sabi ko ay nagbibigay naman kami at sobra-sobra pa. Sinampal ako ni Nanay Tess at nang makita ng anak niyang babae ang nangyayari ay pinagtulungan nila ako. Ang masakit pa, itinapon nilang lahat ang mga paninda ko. Umalis kami ng anak ko. Bumalik kami sa bahay ng aking nanay. Nang tumawag si Aaron, iba ang sumbong ng kanyang pamilya, kaya hindi ako nakakaipon, ay dahil meron daw akong ibang lalaki. Matagal na pala akong sinisiraan ng ina ni Aaron. Yun ang mga sumbong niyang wala namang katotohanan. Kaya pala nanlamig sa akin si Aaron. Nang nag-usap kami ni Aaron, gusto niya na bumalik kami ulit sa bahay ni Nanay Tess, ngunit nanindigan ako na ayoko na. Patuloy naman ang sustento ni Aaron kaso bawas na ito, ngunit inintindi ko na lang din. Tutal naman ay nagpatuloy naman ako sa pagtitinda. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naging maayos pa naman kami ni Aaron. Lumipas ang ilang buwan, naging maayos naman ang buhay naming mag-ina. Hanggang sa tumawag si Aaron na nakikiusap siyang bumalik na daw kami sa bahay nila dahil kailangan daw ng makakasama ni Nanay Tess. Nagkasakit pala ito at walang makasama dahil nag-asawa na ang kuya niya at ang kapatid naman nilang bunso ay nag-aaral pa. Ang sabi pa ni Aaron dahil malapit na ang kanyang pag-uwi ay magpapakasal na kami at doon kami titira kasama ng pamilya niya. Pero sa sinabi niyang yun ay hindi ako masaya. Sa totoo lang, parang ayoko na ding magpakasal sa kanya at lalong-lalo na ang pagbalik sa bahay nila. Dahil nasanay na din ako na wala lagi si Aaron, parang ayoko na, naguguluhan pa rin ako. At hindi pa rin ako makapagdesisyon, iniisip ko pa rin ang anak ko. Ano kaya ang maganda kong gawin, mga netizens? Naawa naman ako sa biyenan ko, pero sa tuwing naiisip ko ang lahat ng ginawa nila sa akin, ay napapalitan ito ng sakit ng loob. Sana mapayuhan niyo ako. Maraming salamat sa pakikinig. Kara.